Daylan, the Healer. 1108-14. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. God. The White Snake Cult, Chuangma, sila ba talaga? Malaki talaga ang kinikita ng White Snake Cult. Pinadala pa sila dito. Pero nakakatalo din ito sa sarili, di ba? Kung nandyan lang ang Daoist Scorpion at ang iba pa, sapat na para pisilin ng isang kamay ni Daylan. Sa kalangitan, sa paligid ng Green Lake, hindi mabilang na mga tao ang natakot. Ang mga mahihina sa paglilinang ay lalong namutla nang marinig nila ang mga salita, at lumunok ng husto. Maging ang mga pervert na halimaw na tulad ng higanteng ulo ng lobo ng Heavenly Demon Sect ay may malamig na pawis na lumalabas sa kanilang mga noo sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay nakapikit, at tumingin pa sila sa dalawang itim at puting figure sa kalangitan na may takot. Ang itim na lalaki ay nakasuot ng itim na damit, ang kanyang balat ay cyan gray hindi katulad ng mga tao, at ang kanyang noo ay may busog na parang mga sungay, ang itim na liwanag ay pumupuno sa hangin, at siya ay nangingibabaw, na ginagawang medyo natatakot ang mga tao na tumingin ng diretso sa kanyang pag-iral. Ang puting lalaki ay may mga pilak na sinulid na nakakalat sa kanyang mga balikat, ngunit ang kanyang mukha ay tulad ng sa isang binata, ang kanyang balat ay sobrang maputi, ang kanyang mga mata ay bahagyang hindi sumasang-ayon sa kaliwa at kanang pagkiling ng mga normal na tao, baluktot na ilong, malalaking labi, at ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Daylan sa mga oras na ito ang kanyang mga mata ay puno ng marangal at nagyayalong malamig. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang mga supermaster na may mabangis na reputasyon sa lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu. Ang dalawang demonyo ng White Snake Sect sa tuktok ng Triple Heaven sa totoong mundo. Ang White Snake Cult's Double Demons, 5 Ghosts, at 13 Dharma Protectors. Mas mataas sila sa mga pangalan ng Daoist Scorpions, at hindi lang sila basta-basta. Ang Black Demon, Green Giant, White Demon, at Trevor ng White Snake Sect, pareho silang nagtataglay ng lakas at lakas sa pakikipaglaban na higit pa sa kanilang mga kapantay. Sa madaling salita, huwag tingnan silang dalawa bilang, lamang, sa tuktok ng ikatlong antas ng tunay na mundo, na katumbas ng Daoist Scorpion at ang His Brothers, ngunit ang kanilang tunay na lakas, kahit na hindi sila maihahambing sa ikaapat na antas ng totoong mundo, ay halos-halos. Kasi, minsan, kasing dami ng dalawang tao ang namatay sa kamay nilang dalawa. Ang bilang na ito lamang ay sapat na upang magpatinggal ang anit. Itong Daoist Scorpion talaga ang nag-imbite sa kanilang lahat dito. Si Yosef Daoist mula sa Zenking Sect ay tumitig sa langit, ang kanyang mga mata ay kumikislap at nanginginig. Obviously, hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito pati ang dalawang demonyo ng White Snake Sect ay darating ng personal. This time may nangyari talaga. Parang biglang umalis ang matanda kahapon, at pumunta siya para iligtas ang mga sundalo. Tuso at tuso talaga. Ang mga tao ay tumingin sa Daoist Scorpion sa kalangitan na may komplikadong mga mata, at pagkatapos ay napagtanto nila na ang Daoist Scorpion ay umalis kahapon. Ano ang dahilan? Natatakot ako na ang hitsura ng bangkay na nasa outpost ay nagparamdam sa kanya na may mali, at pagkatapos, pumunta ba siya upang dalhin ang tulong at tagapagligtas na ito ngayon? Gayunpaman, ang dalawang demonyo ng White Snake Cult ay narito, at sila ay talagang mahusay. Ang iyong kamahalan ay si Daylan. Sa oras na ito, ang puting diablo na si Trevor, isa sa dalawang demonyo ng White Snake Cult, ay biglang gumalaw, humakbang sa hangin, dumiretso sa Daylan, at mahinang nagsabi. Do you need to ask this? Hindi mo ako kilala. Itinaas ni Daylan ang kanyang ulo at mahinang sinabi. Bahagyang sumimangot si Trevor, at bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Tinatanong kita, saan ka nanggaling sa Jade Pagoda na yan kahapon? Malamig na tanong niya. Ano bang problema mo? Walang pakialam at walang pakialam na sabi ni Daylan. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ngumiti si Trevor na iyon, umiling at bumaantong hininga, alam mo ba na ang Jade Pagoda ay ang kayamanan ng aking ninuno na si Billy ng White Snake Teaching?
Bahagyang ipinikit ni Daylan ang kanyang mga mata, ngunit hindi nagsalita. Nagkaroon din ng kaguluhan ang mga tao sa kanilang mga mukha. Sinabi talaga ni Trevor iyon sa oras na ito, hindi ba niya naisip? At ang matandang ninuno na iyon na si Billy, maaaring sumisidchit. Hindi pwede. Nang makitang hindi nagsasalita si Daylan, napangisi si Trevor at nagpatuloy, hindi pa nagtagal, ay Whitesnake ay nagturo ng isang taksil, at nang si Billy ay umaatres, nagnakaw siya ng maraming bagay, isa na rito ang Shocking Jade Pagoda. Sa pagsasalita tungkol dito, bigla siyang bumangon, binaligtad ang mundo, tumingin ng diretso kay Daylan na parang mapaghiganting hari, at nagtanong, magsalita ka. Ano ang kinalaman sa iyo ng taksil na iyon? Sa isang iglap, gumagalaw ang langit at lupa. Nanginginig ang lahat at napatingin dito ng may takot. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa naunang pagtutulungan ng dalawang He Brothers. Malinaw, ang kapangyarihan at lakas ng dobleng demonyo ng Whitesnake Cult ay talagang lampas sa kanilang imahinasyon. Sa pag-iisip nito, hindi nila maiwasang mapatingin kay Daylan ng may awa, hindi naman sila tanga, natural na alam nila na kung anong klaseng traidor at kung anong klaseng pagnanakaw ang iilan lang na daldal. Ay isang dahilan lamang para sa kasakiman ng kanilang Whitesnake Cult. Nakatingin sila sa Jade Pagoda kahapon. Talaga. Hindi napigil ang matawa ni Daylan, pamilyar talaga ang eksenang ito. Hindi masama. Napuno ng panunuya ang mga mata ni Trevor, at mapanlate na sinabi, ngayon, ibalik sa akin ang Jinghong Jade Pagoda. Kung alam mo ang kasalukuyang pangyayari, ang nakaraan, kaming mga Whitesnake Cult na master ay malalaki, malawak ang pag-iisip, at maaari mo rin bitawan ang nakaraan. Paano kung hindi mo ito binayaran? Kalmadong pinutol ni Daylan ang kanyang mga salita. Ikaw. Matalim ang ekspresyon ni Trevor, at isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, na lubhang mabangis at nakakatakot. Huwag mong bayaran. Isang mas malamig na paghamak ang dumating. Nagkaroon ng malakas na ingay mula sa hangin, at isang malaking palakol ang lumitaw sa kalangitan. Ang talim ng palakol ay nahulog ng patayo sa itaas ng ulo ni Daylan, na nilamon ng isang malupit at walang awa na nakakatakot na demonyo. Okay lang na wag mo nang bayaran. Kasi malaking bagay, kung papatayin ka namin, kami na mismo ang kukuha. Ang itim na Devil Blue Giant ay humakbang pasulong, ang kanyang mukha ay puno ng kabalintunaan at paghamak, at siya ay nanunuya. Sa bawat hakbang, nanginginig ang langit, may mga bitek, at parang yelo. Ang eksenang iyon ay parang pagdating ng demonyo, niyayanig ang mundo. Kung gayon, ang palakol na iyon ay ang mahiwagang sandata ng Black Demon Blue Giant. Sinasabing nabago ito sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang mga sungay ng natal. Sa isang iglap, natahimik ang lahat, ganap na tumahimik. Ang oras na ito ay hindi katulad ng dati, kung ang dalawang demonyo ng Whitesnake Sect ay handang kumilos, kahit na ang pang-apat na antas ng kaharian ng totoong mundo ay hindi maglalakas loob na panasan ang kanilang gilid. Mukhang tapos na si Daylan sa pagkakataong ito. Inosente ang asawa, at guilty si Wiley. So, papatayin ba ninyo akong dalawa? Bahagyang ipinikit ni Daylan ang kanyang mga mata, at isang malamig na kulay ang lumitaw. Para talagang mga goshok ang mga taong ito, hindi nila kayang patayin lahat, nakakainis. Not necessarily. Daylan, hindi madali para sa akin na turuan ka ng Whitesnake Sect, kung hindi, ibabalik mo ang Jinghong Jade Pagoda at sasali ka sa Whitesnake Sect ko, ang status at treatment ay maaaring katumbas ng 13 Dharma Protectors gaya ng The West Scorpion. At saka, kung may puso ka, baka pati ang Whitesnake Sect ko, ang status at treatment ay maaaring katumbas ng 13 Dharma Protectors gaya ng The West Scorpion. At saka, kung may puso ka, baka pati ang Whitesnake na lalaki na si C. Mga payo. Ang puting diablo na si Trevor ay talagang nagbigay ng isang sanga ng oliba kay Daylan, tinutokso siya. Huwag na nating pag-usapan ang lakas ni Daylan, basta mapipilitin siyang sumapi sa Whitesnake Sect natin, ano pa kaya ang kayamanan niya sa katawan sa mga oras na iyon. Ang katayuan ay maihahambing sa 13 tagapangalaga.
Ang matandang ninuno na si Billy at ang iba pa ay personal na nagbibigay ng mga tagubilin. Biglang nagkagulo ang mga tao. Ang dating kondisyon ay ang pangalawa, dahil kayang talunin ni Daylan ang dalawang He brothers ng mag-isa, at ganap na kwalipikadong mapunta sa antas na iyon, o kahit na higit pa. Ngunit iba ang huling kondisyong ito. Kwalipikado ang Whitesnake cult na tawaging Patriarch, anong klaseng karakter sila? Iyan ang lahat ng mga matandang halimaw na nagretiro sa mga posisyon tulad ng Double Demons at Five Ghosts sa nakaraang henerasyon. Katulad nitong ninuno na si Billy, isa siyang figure sa posisyon ng Black Demon ng Whitesnake cult 70 taon na ang nakararaan. At saka, bago siya nagretiro noon, isa na siyang tunay na tao sa ika-4 na antas. Ngayong 70 taon na ang lumipas, hindi maisip kung gaano kalakas ang taong ito. Kung makakakuha ka ng gabay mula sa gayong mga tao, ito ay isang malaking pagpapala. Puno ng inggit ang lahat, nakatingin kay Daylan, gustong makita kung paano siya sumagot. Ituro mo sa akin. Ngunit halatang natatawa lang si Daylan nang marinig niya iyon, habang nakatingin kay Daylan na parang tulala, kung hindi, pararangalan ako ng Whitesnake sect mo sa lahat ng kayamanan sa sekta, baka ako, Ember, ay nasa mabuting kalooban, maari mo bang bigyan ng mga pointer ang iyong mga ninuno? Ang utak ay bagay, ano sa tingin mo? Presumptuous. Sobrang yabang. Si White Devil Trevor, ang kanyang mukha ay namula. Sa kabaligtaran, ang mukha ng Black Devil Green Giant ay nanatiling hindi nagbabago. Mukhang hindi nakakagulat na magkaroon ng ganoong rebuttal si Daylan. Alam kong tatanggi ka, but it's better, you have to find an excuse to kill, right? Inilabas ng berdeng higanti ang kanyang dila, dinilaan ang kanyang malaking pang-ibabang labi, at sinabing mapanlate. Mukhang gusto nyo talaga akong awayin. Pero, ready ka na ba? Nagpakita ng kalahating ngiti si Daylan ngunit hindi isang ngiti. Anong paghahanda? Ang Black Demon Green Giant ay nanunuya ng masama. Kamatayan syempre. Si Daylan ay humakbang pasulong, tulad ng hangin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay biglang naging malamig, at sinabing walang pakialam, kung hindi mo ako salakayin, kung gayon ikaw ay basura. Basura, ikaw ba ay kwalipikadong mabuhay? Wow! Nanliit ang mga mata ng mga tao at namangha ang mga mata nila. Halatang gulat na gulat sila sa kabaliwan ni Daylan kaya hindi sila nakaimik. Nagkatinginan sila, at unti-unting umusbong sa kanilang mga puso ang mga walang katotohanang haka-haka, hindi ba totoo na ang mukha ni Daylan at ang sekta ng puting ahas ay wala sa kanyang mga mata? Paano kaya yon? Ang lakas ng loob. Ang mga mata ng itim na demonyong berdeng higanti ay agad na nanigas, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at pagkatapos ay siya ay direktang demonyo, at siya ay tumawa ng galit, kung ikaw ay napakatalino, bakit hindi mo muna ako pahiram ng palakol? Nang bumagsak ang mga salita, yumanig ang lupa, yumanig ang langit, kumidlat, at ang higanteng palakol sa langit ay napuno ng puyaw ng takot. Seize! Ang lahat ay tumingin sa palakol ng may takot, kahit na maraming mga matandang halimaw sa pinakamataas na antas ng totoong mundo Triple Heaven ay nababalot ng malamig na pawis, dahil ang palakol na ito ay talagang napakalakas, kung ito ay mapuputol sa kanila, natatakot ako na wala ni isa sa kanila ang makakaligtas ay kailangang bumaba. Gayunpaman, si Daylan ay malinaw na hindi katulad ng mga tao sa kanila. Ang Eightfold Forbidden Silver Magic Weapon. May pagkakaiba ba ang bagay na ito sa laruan? Nakangiti si Daylan habang nakatingin sa palakol na nagwasak sa langit. Sa sumunod na sandali, ang aura ni Zayshao sa kanyang katawan ay pumailang-lang, nagniningning na parang mga bituin, nag-intertwine, at pumasok sa kanyang kanang braso. Sa susunod na sandali, ang kanyang braso ay namamaga na parang hangin, ang kanyang katawan ay nagniningning ng isang maningning na lilang kalangitan, ang kanyang 5 daliri ay tulad ng isang lilang vajra, at sa isang putok, nahuli niya ang palakol sa hangin. Ano? Ang mga tao ay agad na nagbigay ng isang makamulto na tingin, at ang kakilakilabot ay lumabas, umalangaw-ngaw sa buong mundo. Kahit na ang mga itim at puting demonyo, si Trevor ay hindi ganoon kalakas. Kukunin ko ang palakol mo, o gusto mo subukan ko?
Sa sandaling ito, ang walang malasakit na boses ni Dalen ay umalingaw-ngaw sa kalangitan, at bago pa makapag-react ang Black Devil Green Giant, kinuha ng higanteng kamay ni Zijen ang araw na pinutol ang higanteng palakol sa hangin. Sa isang iglap, gumuho ang langit. Sa mata ng mga tao, mayroon lamang ang nakakatakot na palakol na tumatagos sa langit. At umalingaw-ngaw sa linyo ng matinis na hiyawan ng Black Devil Green Giant. Hindi. Ancestor Billy, iligtas mo ako. 1109. Tumigil ka. Isang espada ang dumarating mula sa kanluran, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay parang bulalakaw na bumagsak sa lupa at umaatake. Mabangis na sigaw ng may hawak ng espada, isang matandang lalaki. Hoy! Ito talaga ang ninuno ng White Sea Cult na si Billy, at talagang dumating siya ng personal. Isa itong malaking tao mula sa mga dekada na ang nakalipas. Sa mga tao, ang ilang mga tao mula sa panahong iyon, nang makita nila ang taong ito, ay hindi naiwasang magbago ng kanilang mga ekspresyon, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging kilabot. Sapagkat ang taong ito, isang tao at isang espada, ang kanilang espiritu, espiritual na presyon, at lakas ng espada ay hindi kasing lakas at kaguluhan ng asul na higanteng itim na diablo, ngunit sila ay parang isang madilim na tubig na umaalingaw-ngaw sa ilalim ng dagat, tahimik. Naglalaman ng nakakapintig ng puso na katakutin. Bigla na lang, sunod-sunod na takot ang mga mata na hindi napigilan ang panginginig habang nakatitig sa matandang figure na mabilis umatake sa langit. Talagang hindi nila ito makontrol. Dahil alam na alam nila kung gaano kakilakilabot ang tila ordinaryong matanda. Pagkakakilanlan, at lakas. Siya ang ninuno ni Billy, ang sikat na hinalinhan ng White Snake Sect 70 taon na ang nakakaraan, ang Black Demon, at ngayon ay isa sa ilang supreme ancestors ng White Snake Sect. Bukod dito, ang mas nakakatakot ay ang kasalukuyang lakas ng ninunong Billy na ito ay nasa itaas man lang sa ika-4 na antas ng totoong mundo, o mas malakas pa. Sa lihim na kaharian ng kanilang mga higanteng espiritu, sila ay lubhang sikat. Not to mention the mystical realm of their giant spirits, even if you look at the realm of self-cultivation, I'm afraid they are a heroic existence. Maaari lamang tumingin sa itaas. At ngayon, dahil sa isang Dalen, ang mga karakter na ito ay talagang dumating ng personal. Oh, may nakakakita pa ba ng mata? Tumangala si Dalen sa langit, kumikislap ang kanyang mga mata na may bahagyang nagulat na kulay. Ito ba talaga ang rurok ng pang-4 na antas na kaharian ng totoong mundo? Ito ay talagang ikinagulat niya. Ang taong may ganitong antas, kung hindi niya gagamitin ang mapa ng hangin, ulan at kulog o ang 8 Palaces Profound Pagoda, siya ay kwalipikadong bumalik-balik kasama niya para sa ilang mga trick. Hindi isang taong walang ginagawa. Sasabihin kong tumigil ka na. Bago dumating ang mga ninuno ni Billy, ang tunog ay dumating na parang dagat ng galit, umalangaw-ngaw sa kalangitan at lupa. Stop! Bakit? Ngumisi si Dalen at walang pakialam. Ang kapangyarihan ng palakol na iyon ay mas mabangis, na gamotay sa mundo. Tirik na ang mga mata ng mga tao, lumulunok ng husto, at puno ng walang katapusang takot at sindik ang kanilang mga mata. Huwag! Ang mabangis na hiyawan ay tumunog, at ang itim na diablo na si Chinjo ay walang dugo sa oras na ito. Ancestor save me! Ang nanginginig na boses ng takot ay lumabas, at ang mga mata ni Ancestor Billy ay bumaling, puno ng kahindek-hindek, dahil ang nakita niya ay ang itim na devil blue na higanti na may mukha na puno ng kawalan ng pag-asa. At, ang malamig na ngiti ni Dalen. Boom! Basag! Puff! Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, nang dumaan ang makapangyarihang palakol ng pagkawasak, ang nawawalan ng pag-asa, nanginginig na mukha ng Black Demon Green Giant ay direktang nasa kanyang nanliliit na mga mata, naging isang kanta ng sisni. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Tinitigan niya si Dalen, at unti-unting nanlamig ang lamig sa kanyang mga mata. Nililigawan ko si kamatayan.
Itinaas ni Daylan ang isang malabong arko sa sulok ng kanyang bibig, tumingin sa kabilang partido, ang kanyang walang malasakit na boses ay nagpasigla sa puso ng kabilang partido, hindi ko alam kung sino ka, ngunit, hindi mo ba nagustuhan ang aking 8 Palace Zuan Pagoda? Ano pa ba? Jinghong Jade Pagoda, sayang kayong mga ulo ng baboy na makakaisip nito. Anong sabi mo? Si Ancestor Billy ay puno ng inis, ang kanyang mga mata ay pula at duguan. Kabalbalan. Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko? O bingi ka at may problema sa tenga? Ang walang malasakit na boses ni Daylan ay muling nagpasigla sa puso ng matandang ninuno na si Billy, na lalong nagpapangit sa kanyang mukha. Halatang hindi niya maisip na ang gayong nakakatakot na figure ay maaaring lumitaw sa mundong ito, at sa isang palakol, ang itim na demonyong berdeng higanti ay pinugutan ng ulo. Mula nang bumaba ako bilang isang madilim na demonyo, ikaw ang unang taong nang ahas na maging napakapangahas at walang batas sa harap ko. Napakagaling. Talagang magaling. Ang mga mata ni Billy ay puno ng lamig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagpapahid ng nakakatakot na hindi maisip ng mga tagalabas. Ang espadang ito ay isang mahiwagang sandata, at isa rin itong pambihirang ordinaryong sandatang mahika. Ang bilang ng mga panloob na paghihigpit ay kahangahangang mataas, at ang espada ay pinangalan ng Jinghong. Ang espadang ito noon, at kasama niya, pinatay niya ang tanyag na pangalan. At ngayon, parang nakakakita na naman ng dugo ang kanyang espada. Anak, laslasan kita ng isang espada ngayon. Siguradong mamamatay ka. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang baluktot na ngiti, nakatingin kay Daylan, at ang nakakapatay na boses ay nagpamukha sa lahat na parang natatakot sa mga ahas at alakdan. Nagbago, tumibok ng malakas ang puso ko. Kung may kakayahan ka talaga, siguro mataas ang tingin ko sa'yo, pero sa kasamaang palad, hindi pa ba sapat ang leksyon na itinuro ko sa'yo ngayon? Gusto mo akong sampelan, pero sinampal mo lang ang sarili mo. Walang pakialam na tumugon si Daylan sa kalsada. Humph! Muling nagbago ang mukha ni Ancestor Billy, malamig siyang sumangot, ngumisi at malamig na sinabi, kung sino man ang tumama sa mukha, hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng walang laman ang bibig. Boy! Ikaw ang pinakamaganda ngayon. Sana talaga ay may kakayahan kang mabuhay sa aking mga kamay, kung hindi, pupugutan kita ng ulo, at sino mang may kinalaman sa iyo, ang puti ay gugustuhin na tumakas sa aking puti. Ang aking white snake cult, ay palaging gawa sa plastik ng dugo na iintindihan mo. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga tao nang marinig nila ang mga salita, at natural na naiintindihan nila ang ibig sabihin ng Old Ancestor Billy. Nagbago ang ekspresyon ni Daylan nang marinig niya ang mga salita. Pagkatapos, ang kanyang itim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay direktang ngumisi. Bagaman hindi ko intensyon na palayain ka, ngunit sabik na sabik kang makahanap ng kamatayan ngayon, na nagbibigay lamang sa akin ng mas malaking pagnanais na gawin ito. Terena, humanap ka ng magandang lugar para ilibing ka. Sabi, lumabas si Daylan, at direktang nagpabuga ng parang black hole na hangin sa kalangitan. Kung ito ay nasa ibaba lamang ng ika-4 na antas, hindi mahalaga, ngunit ngayon ang ninuno na ito na si Billy ay isa ring figure sa tuktok ng ika-4 na antas sa totoong mundo. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay sapat na malakas. Kung patuloy tayong lalaban dito, natatakot ako na mawala ang buong Chenyang County. Tiyak na hindi. Ngunit gayunpaman, kung siya ay nasa antas pa rin ng ikalawang antas na rurok ng real-life realm, maaaring natatakot siya sa mga karakter sa rurok ng 4th level realm ng real-life realm, ngunit ngayon, siya na ang ikatlong antas ng realm ng real-life realm. Iba talaga. Kaya, pumunta tayo at maghanap ng magandang lugar upang ilibing ang lumang bagay na ito. This is the first time I've seen someone who is so eager to die, ha? Since you are so eager and want to die, then I will fulfill you. Bukas at ngayon, I wonder kung may makakaalala sa broken earth mo. Whoosh! Si Ancestor Billy, puno ng sword energy, ay sumunod na may ngiti sa kanyang mukha. Ito ba talaga ang lalaban?
Bilisan mo, sabayan mo. Kung makaligtaan mo ang laban na ito, pagsisisihan mo ito habang buhay. Oo, itong si Daylan ay kayang laslasan ng palakol ang berdeng higanti, at ang kaharian ng lakas ay dapat na higit sa ikaapat na antas ng totoong mundo. Gayunpaman, ang ninuno na si Billy ay mas nakakatakot, dahil 70 taon na ang nakalipas, mayroong higit sa ikaapat na antas ng totoong mundo. Nasa kamay niya ang Diyos. Hindi ko akalain na ang Whitesnake Cult Northland Branch ay talagang magsasangkot ng ganoong nakakatakot na dalawang panig. Kung alam ko ito ng mas maaga, kahit na ang Whitesnake Cult ay tiyak na hindi papayag na pukawin ang isang totoong buhay na pang-apat na antas ng langit ng ganoon kadali, tama ba? Oo. Sayang at hindi tumalikod ang busog. Sa ganitong sitwasyon, huli na ang lahat para magsalita. Terena, makipagsabayan ka. Nang makita ang pag-alis ni Daylan, nabaliw ang mga master at powerhouse ng iba't ibang paksayon sa paligid ng Cairo. Hindi pinapansin ang mga panganib na maaaring lumabas, walang pag-aalinlangan, lumipad ako at sumunod. Ang labanan sa pagitan ng dalawa na hindi bababa sa apat na totoong tao sa totoong mundo ay karapat-dapat sa titulong siglo. Kung makaligtaan mo ito, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Mr. Damon, Director Moon, pasensya na, natatakot akong kailanganin kitang patawarin. Sa looban na may kulay abong pader at kulay abong tile sa labas ng Cairo Lake, aalis na rin ang punong guro at gustong sumunod. Maghintay. Pinigilan siya ni Mr. Moon at hindi napigil ang sabihin, hindi ba tayo pupunta? Sa gayong labanan, kahit na sa kanyang mahinahong puso, siya ay napukaw sa hindi mapigil ang pagmamalaki. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang laban ng siglo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan na mahirap makita sa buong buhay. Kung makaligtaan mo ito, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang zilong na iyon ay may parehong ekspresyon din sa kanyang mukha at gustong sundan siya. Ikaw. Saglit na nag-alinlangan si Yosef, pagkatapos ay umiling at sinabing, pasensya na sa dalawang ulo. Si Senior Ember at ang ninuno ni Senior Ember at ang Whitesnake Sect Billy na ninuno ay hindi bababa sa ikaapat na antas ng totoong mundo. Masyado silang malakas. Ang mga ordinaryong tao ay mamamatay sa lugar kung sila ay maapektuhan ng resulta, kahit na ako ito, kaya wala akong paraan para protektahan ka. Ganun ba? Tumalo ng mga talukap ni Mr. Moon, at lumitaw ang malalim na palpitation sa kanyang mukha, at medyo nabigo din siya. Ngunit sa susunod na sandali, nag-impake siya sa kanyang isip at iwinagayway ang kanyang mga kamao at sinabing, ang gulo ay nangyayari para sa atin at nagyaya para sa mabahong batang iyon. Dapat tayong manalo, naniniwala ako sa kanya. Well, dalawang chief, pagkatapos ay gagawa muna ako ng isang hakbang at aalis. Sa isang sipol, isang mahabang figure ang bumangon sa hangin, naging mahabang dragon, at nawala sa kalangitan sa pinakamabilis na bilis, nang walang bakas. Mabahong bata, dapat manalo ka. Dapat. Makalipas ang 10 minuto, sa isang malalim na bundok 100 milya ang layo mula sa Chenyang County. Hindi ba't napakaganda ng lugar na ito? Ang mga tigang na bundok at mga tagaytay ay tamang lugar para ilibing sa mga buto ng isang nakababatang henerasyong tulad mo. Pigilan mo ako. Ang lakas ng espada ni Ancestor Billy ay naging mas nakakatakot, na puno ng nanginginig na pagbabago-bago. Sa susunod na sandali, naglaslas siya gamit ang isang espada, ang enerhiya ng espada ay tila napunit ang marupok na espasyo, at ang enerhiya ng espada ay tumagos sa kalangitan. Dumiretso siya sa likod ni Daylan. Boom! Halos kasabay nito, ang 36 na lila pulang mahabang espada ay biglang lumitaw sa kalangitan, at ang enerhiya ng espada ay pumutok sa kalangitan sa isang iglap, sinisira ang umaataking enerhiya ng espada sa kawalan, na nagpaputi sa mukha ni Ancestor Billy. Baguhin. The Great Perfection Sword Intent, ikaw talaga. Hindi siya makapaniwala. Ang paraan ng panunood niya sa laban ni Daylan noon ay halatang isang first-class body refinement, ngunit ngayon, ang batang ito ay talagang may parehong Great Perfection Sword Intent gaya niya.
Ano, kakaiba ba? Kung naramdaman mo na naman ito, hindi ka ba matatakot magsalita? Malamig na ngumiti si Daylan, sumipol ang sword energy sa kanyang katawan at nagmamadaling lumabas, at sa isang iglap, ang langit ay nanginginig, at ang sword energy ay tumataas sa langit. Sa sandaling ito, ang paniniil ng layunin ng espada na ito ay talagang higit sa 2 beses, 3 beses na mas nakakasindak at nakakainis kaysa dati. 1110. Ito ang Great Perfection Sword Intent. Hindi, ito ay isang half-step flawless. Lalong nanliit ang mga mata ni Ancestor Billy, puno ng kilabot. Sa oras na ito, bigla niyang nalaman na ang lakas ni Daylan ay lumampas sa kanyang inaasahan. Walang silbi ang pagtutok sa pagkabigla ngayon. Huwag mong sabihing binubuli ko ako. Ngayon, gagamitin ko itong palakol para palitan ng palakol ang espada. Kung kaya mong gawin ang 3 galaw ko, maaari mong iwanan ito ayon sa gusto mo. Nakapili ka na ba ng angkop na libingan para sa iyong sarili? Ang nakakatakot na layunin ng espada sa katawan ni Daylan ay tila sisubog at padalos-dalos palabas, nakatayo sa hangin, nakakasindak na parang demonyo. Malamig ang kanyang mga mata. Huwag kang masyadong mapangahas. Nang marinig iyon, nanliit ang mga mata ni Ancestor Billy, ang kanyang mga pulang mata ay sumasalamin sa umaatungal na boses, at gusto niyang baligtarin ang mundo, kung gusto kitang patayin, bakit gagamit ng espada? Boom! Isang halimaw na braso na natatakpan ng mga tinik at barbs ang nakausli sa katawan ng ninuno na si Billy. Ang kanyang katawan ay parang isang black hole, na nagpapakita ng hindi maisip na aura at pang-aapi. Seize! Ano yun? Nakita na lang ng mga taong dumating mamaya ang eksenang ito, hingal na hingal, nanliit ang mga mata, nanginginig sa takot at sinek, nakatingin sa mga tinek sa langit, sa braso ng barbed monster, talagang hindi natakot buhay. Ang ganitong mga nakakatakot na bagay, sa kanilang antas, ay talagang ang unang pagkakataon na nakita ko sila. Zin! Sa sumunod na sandali, nakita ko ang matandang ninuno na si Billy na umuungal ng ligaw. Sa pagitan ng langit at lupa, ang nakakatakot na layunin ng espada ay napunta kay Daylan na parang hindi mabilang na mga sinulid. Para ikulong ang kanyang katawan. Nakalimutan mo na ba, sword intent, meron din ako. Ang katawan ni Daylan ay sumabog sa isang nakasisilaw na purple gold brilliance, ang kanyang kanang braso ay pumailanglang, nabulunan, at hinawakan ng magic weapon giant axe mula sa Black Devil Green Giant. I slash out. Boom! Dagandong dagandong. Sa isang iglap, ang tanging natitira sa mundo ay ang palakol na iyon na maaaring umabot sa langit, na sumasakop sa nanginginig na mga mata ng lahat. Putulin ang lahat ng mga thread. Ang lakas ng espada ni Ancestor Billy ay nakakalat sa kalangitan. Sa tingin mo ba, ipagmamalaki mo ang mundo kung may kakayahan ka? Paglaruan mo ang mga ninuno ko, bata ka pa. Whoosh! Ngunit sa sandaling ito, biglang tumawa ang ninuno na si Billy, kumislap ang kanyang figure, at hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ginamit. Sa susunod na sandali, lumitaw siya ng direkta 10 metro sa likod ni Daylan. Itinaas ang kanyang kamay, ang matitinik, may tinek na braso ng halimaw sa langit ay nilamon ng nakakatakot na gilid. Sa mga mata ng matandang ninuno na si Billy ay napamura siya. Bahagyang nagbago ang mukha ni Daylan. Zishao Zingong, hindi masisira na baluti. Sa isang iglap, mabilis na napuno ang kanyang katawan ng sobrang nakakasilaw na purple gold brilliance. Sa kinang na iyon, isang baluti na puno ng malawak na hininga ang direktang bumalot sa katawan ni Daylan. Sa baluti na may malawak na hininga, ang hindi mabilang na lilang agos ng hangin ay damaloy, walang katapusang, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay tulad ng isang walang kapantay na kayamanan na isinilang mula sa langit at lupa, na may walang katapusang pagtatanggol. Chi-chi. Sa susunod na sandali, ang brasong puno ng mapangwasak na aura ay bumangga kay Daylan. Ang nakakatakot na kaguluhan ay direktang nilunod sa figure ni Daylan. Sabog din ang kanyang figure sa suntok na ito. Tamaan. Patay ba? Buntong hininga. Ano ba yan, paano na?
Ang mga mata ng lahat ay napako sa posisyon kung saan lumipad palabas si Dylan, ngunit sa sumunod na sandali, lahat sila ay natigilan. Hindi ka panipaniwala. Dahil nang mawala ang magulong usok at alikabok, si Dylan ay nakasuot ng hindi maaalis na baluti na may mga purple gold beam na umaagos, buong pagmamalaking bumubulusok sa langit, nakatayo doon, at hindi pa rin siya nasaktan. Hindi ba patay na? Paano ito posible? Ang mukha ni Ancestor Billy ay nagbago din sa gulat, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa purple golden armor sa katawan ni Dylan, ang kanyang ekspresyon ay sobrang madilim. Unay naroon ang Magic Treasure Jade Pagoda, at pagkatapos ay nariyan ang misteryosong purple gold armor na ito. Ilang kayamanan ang mayroon sa mga kamay ng batang ito. Hindi masasayang sa kanyang mga kamay. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ancestor Billy, parang isang malamig na makamandag na ahas, seloso at sakam. Sa ilalim ng palihim na pag-atake, si Dylan ay hindi pa rin nasaktan, na nagbigay sa kanya ng kahihiyan na siya ay sinampal sa mukha. By this time, nakaramdam na siya ng init sa mukha niya. Dahil pagkatapos ng araw na ito, anuman ang tagumpay o pagkatalo, ang kanyang ninuno na si Billy ay magiging biro sa hapag ng iba. Ang matandang halimaw ng marangal na White Snake Cult 70 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon, hindi man lang mapigil ang isang binata. Boy! Lalong naging mabangis ang ekspresyon ni Ancestor Billy, na nakatingin kay Dylan, na parang isang demonyong yelo. Paaminin ko na mayroon kang ang pambihirang kakayahan, ngunit, sa susunod, ang iyong munting buhay ay kasama. Sa tingin mo dapat ba akong maniwala? Walang pakialam na tumingin si Dylan sa ninuno na si Billy, hindi pa rin nagbabago ang kanyang kalmadong mga mata, at sinabing, tulad ng sinabi ko noon, mayroon ka lamang 3 pagkakataon, at ngayon, tapos na ang one move. Ikaw. Ang mga mata ng ninuno na si Billy ay napuno ng makapal na mga putok ng dugo, at pagkatapos ay nagpakita siya ng isang mapanuksong ngiti, ikaw ba ay talagang may tiwala? Itaas ang espada. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang kanyang mga yabag na humakbang pasulong, at biglang may namuong tunog sa kawalan, at ang mahiwagang sandata na hawak ni Jinghong's sword sa kanyang kamay ay naging isang maliwanag na parang ito ay maaaring i-clone, na nagiging isa sa tatlong bagay. Sa isang iglap, ang langit at ang lupa ay napuno ng liwanag at anino ng espada, at ang lahat ng mga espada ay nakalock patungo kay Dylan. Hindi ba ito ang Wanjian Lingkong ni Ancestor Billy? Hindi napigilan ng mga tao na paliitin ang kanilang mga mata. Ang ilang mga tao, na may malawak na kaalaman, ay bumulong-bulong sa pagkabigla sa kanilang mga labi na naglalaban. 70 taon na ang nakalilipas, sa Wanjian Lingkong, na ito ay nagawang pumatay ng matandang ninuno na si Billy ang 2 totoong buhay na 4 na antas na langit na may isang kaaway at 2, at naitatag niya ang kanyang advanced na katayuan sa isang iglap. Ngayong ang napakalakas na sikat na supernatural na kapangyarihan ay ipinanganak na muli, bakit hindi sila nabigla, hindi natatakot? Wanjian Lingkong. Mukhang medyo kawili-wili. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Dylan. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng isang uri ng pangangilig. Ito ay nakamit lamang sa pamamagitan ng aura coercion at sword chi oppression, na medyo nakakagulat. Boom! Isang hakbang na naman ang ginawa ni Ancestor Billy. Sa araw na iyon, ang hindi mabilang na libu-libong mga espada sa kalangitan ay tumaas ng husto, at maging si Dylan ay nakaramdam ng matinding pressure. Sword Cultivator, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay higit pa kaysa sa mga kapwa monghe. At ngayon, itong Ancestor Billy ay halatang hindi isang simpleng bagay. Ay isang taong may ilang kasanayan sa kamay. Ay chop. Sa susunod na sandali, nakita ko na ang ninuno ni Billy ay tumawa at sumigaw, at biglang, ang 10,000 espada sa kalangitan ay naduraj patungo kay Dylan tulad ng tuktok ng Mount Tai. Hayaang pugutan ng ulo si Dylan. Hindi lang iyon, nang talagang maabot ni Wanjian ang hanay na maaaring magbanta kay Dylan, ang kalangitan ay biglang umugang ng mga manhid na ahas, sumisitsit. Hay! Tignan mo!
Ang mga tao ay tumingin sa espada ng may takot, at ito ay naging isang mabangis at malamig na makamandag na ahas. Sa nakakatakot na layunin ng espada, nagdagdag ito ng walang katapusang nakakatakot na liwanag na alon ng demonyong enerhiya. Grabe nakakatakot. Kung may kakayahan ka, maaari mo ring subukang hadlangan ang galaw na ito. Huwag mong sabihing ikaw iyon, kahit na ang totoong buhay na ikalimang layer ay umiiral sa personal, sigurado akong pansamantala silang iiwas sa harapan nito, alam mo ba? Haha, haha. Sa langit umalangaw-ngaw ang ligaw na tawanan at walang habas na kabalintunaan ng ninuno na si Billy. Ang paglipat na ito ay ang kanyang sukdulang supernatural na kapangyarihan 70 taon na ang nakalilipas. At ngayon, naging mas malakas pa ito kaysa 70 taon na ang nakalipas. Kaya, ngayong nagawa na niya ang hakbang na ito, hindi na siya naghanda ng pangatlong hakbang. Gamit ang espadang ito, pumutok si Wang Jian sa langit, ipinanganak si Wan Shen, at dapat mamatay ang batang iyon sa Huangquan. Mamatay. Don't say anything else, this move made me look a little higher. Sabi ni Dylan na may condensed expression. Tumingin ka sa taas. Hindi mo ba gustong sabihin ang iba, tulad ng paghingi ng awa, o tulad ng mga huling salita? Panunuya na sabi ng matandang ninuno na si Billy na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Kung may kakayahan ka, maaari mong subukan. Ang figure ni Dylan ay natangay, lumulutang sa himpapawid, ang mga bilog ni Zhe Xiaoqi ay naging mga ripple at nagniningning, ang langit at ang lupa ay umalangaw-ngaw, at ang hangin ay tila magulong. Ang mga tipak ng nakakatakot na layunin ng espada ay nagtagpo sa tuktok ng higanteng sandatang mahiwagang palakol. Ang layunin ng espada at Zhe Xiaoqi ay direktang pinagsama sa isa, at nagsimulang gumulo ang mundo. Ito. Nakakatakot na aura, hindi ba iyon ang layunin ng espada? Pero bakit napakalakas ng palakol na ito? Lumiit ang mga mag-aaral ng karamihan, at naramdaman nila na ang kapangyarihang ipinakita ni Dylan sa oras na ito ay masyadong nakakatakot. Makapangyarihang lampas sa paglalarawan. Nagbago ang mukha ni Ancestor Billy nang maramdaman ang paggalaw, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ninisyon, mukhang masarap maging magarbo, ngunit sa tingin mo ba mababago nito ang sitwasyon ng labanan? Walang muwang. Ang tinig ng bumagsak, at ang 10,000 espada at 10,000 ahas na pumuno sa kalangitan ay direktang nadurog at nadurog. Ito ay talagang napakalaki, at ang nakakatakot na aura ay nagpatibok sa puso ng mga tao. Pinagpawisan ako ng todo. Papatay, hindi lang ikaw ang marunong pumatay. Mahinahong sinabi ni Dylan, ang higanteng palakol sa kanyang kamay ay bumungad pasulong, nag-vibrate ng 12 beses na sunod-sunod, at pagkatapos ay bumagsak, na bumubuo ng isang linya sa kalangitan sa loob ng daan-daang taon. Bakas ng basag na bigas. Agad na napaatras si Ancestor Billy na may nanginginig na mga mata. Sa susunod na segundo, nahulog sina Wan Jian at Wan Snake, na bumubuo ng time-stop impact gamit ang maringal na taluktok ng talim ng higanteng palakol. Nanginginig ang kawalan. Sa sandaling ito, ang mga puso ng karamihan ay tila lumundag, nakatingin sa mapangwasak na banggaan. Ako ay mananalo ng walang pag-aalinlangan. Ang ninuno na si Billy ay umungal, ang kanyang mga mata ay duguan. Talaga. Inangat ni Dylan ang kanyang ulo at malamig na ngumiti. Sa susunod na sandali, ang mga anino ng espada at mga ahas sa buong kalangitan ay lubusang nakalubog sa mapangwasak na palakol. Mayroon lamang isang figure na kalmadong nakatayo sa harap ng palakol na nawasak na parang kanta ng sisni, at iyon ay si Dylan. Boom! Ang katawan ng ninuno na si Billy ay sumabog sa malayo, at siya ay nahulog ng husto sa bangin. Nakahandusay ang kanyang katawan, at patuloy siyang umuubo ng dugo. Itinaas niya ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay puno ng twists at hindi paniniwala. Tila sa mga sandaling ito, hindi pa rin niya matanggap ang realidad ng pagkatalo. Sword intent, ang sword intent mo ay napakalakas. Nakalusot ba ito hanggang sa puntong walang kapintasan? Malungkot ang mukha ni Ancestor Billy.
Bagamat hindi niya alam ang tunay na kaharian ni Daylan, matapos siyang harapin ng ganito, alam niyang kung hindi ito flawless level of sword intent, imposibleng matalo siya ng lubusan. Ngunit bakit lumilitaw ang mga taong ganoon ang antas sa basag na kanal, sa mundong ito? Ang mga kuko ng ninuno na si Billy ay nakatikip sa laman, at dumiretso ang dugo palabas. Totoo naman, hindi ako nakikipagkasundo. Lahat ay tumingin sa eksenang ito, nababalot ng malamig na pawis, nanlamig sa kanilang mga likod, at tumahimik. 11:11. Sayang na hindi ako nakaligtas kahit dalawang galaw. It's really not that good. Sa pagtingin sa ayaw na ninuno na si Billy, na nakabaon sa bangin at nababalot ng dugo, mahinang sinabi ni Daylan, at lahat ng tao sa paligid ay napuno ng dugo. Sa panginginig, ito ay tahimik, at mahirap gumising sa pagkabigla. White Snake Cult? Billy Patriarch? Nawala. Natalo ba talaga si Ancestor Billy? Si Ancestor Billy, na nagsasabing siya ang pinakatuktok ng ika-4 na antas na kaharian ng totoong mundo, natalo ba siya? Natahimik ang lahat. Sa tuyong labi, nanginginig ang mga mata sa takot, napatingin siya sa batang figure sa itim na damit sa langit. Napaka-absurd na pakiramdam niya ay hindi siya makapagsalita. Malakas ba ang ninuno na si Billy? 70 taon na ang nakalilipas, ang White Snake Sect ay nanunungkulan bilang isang Black Demon, at 70 taon na ang nakalilipas, ang 4 na langit ng tunay na mundo, at 70 taon na ang nakalipas, nakapatay na siya ng higit sa isang tao sa 4 na langit ng tunay na mundo. Ang ganitong problema ay mismong isang maling panukala. Dahil si Ancestor Billy ay talagang malakas, malakas, malakas. Kung ito man ay swordsmanship o realm, ito ay ganap na maihahambing sa tuktok ng 4 na antas na kaharian ng totoong mundo, at kahit na sa mga tuntunin ng tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ito ay maaaring bahagyang malampasan. Sa madaling salita, kahit na ang totoong buhay na pang-4 na antas na peak powerhouse ay dumating ng personal, natatakot ako na hindi siya makakakuha ng anumang mabuti sa kanyang mga kamay, at maaaring matalo pa. Pero ngayon, nakilala niya si Daylan. Sayang naman at nakilala niya si Daylan. Ang Zishao Judgment Zingang ay isang makapangyarihang code ng mundo, hindi pa banggitin ang kakilakilabot na kaloob-looban ni Daylan at ang pagpapala ng maalamat na fairy sect na Sit and Forget Sutra. Ito ay isang kumpletong bonus sa Overflight. Hindi sinasabi ng mga ordinaryong tao na maabot nila ito, at kahit na may ilang butas ang kanilang imahinasyon, na puro maluho na pag-asa. Sa oras na ito, humakbang si Daylan at naglakad patungo sa ninuno na si Billy sa bangin. Biglang, isang nakakatakot na figure ang bumungad kay Daylan, na may hawak na jade halberd sa kanyang kamay. Isa sa 2 demonyo ng White Snake Cult, ang White Demon na si Trevor. Umalis ka na. Lumayo ka sa ninuno. Puno siya ng hangarin na pumatay, ang kanyang mga mata ay natatakot, at tumingin siya kay Daylan ng mabangis, sa takot na si Daylan ay lalapit pa sa ninuno na si Billy sa oras na ito. Dahil, ang ninuno na si Billy sa estadong ito ay nakarating na sa dulo ng langis, kung si Daylan ay may masamang pag-iisip, tiyak na mamamatay siya. Kailan ba tatayo at sasayaw ang isang kuting at tuta na tulad mo? Gayunpaman, nasulyapan ni Daylan ang puting diablo na si Trevor, at biglang, ang nakakatakot na layunin ng espada na walang kapintasan ay dumaloy at lumabas, sumasakal patungo sa kalaban. Kasabay nito, inabot niya ang kanyang palad, at ang hindi mapapantayang malakas na aura ay direktang pinigilan ang puting diablo na si Trevor hanggang sa puntong hindi siya makagalaw. Biglang nanliit ang mga mata ng mga tao, ang isa sa 2 demonyo ng White Snake Cult ay napaka-vulnerable ngayon. Hindi makayanan ni Daylan kahit na gumawa siya ng hakbang. Sa susunod na sandali, ang mga mata ni Trevor ay napuno ng matinding takot, nagpupumiglas na galit, ngunit sa oras na ito ay tila sa wakas ay nag-react siya, sa ilalim ng simbuyo, isang katangahang bagay ang ginawa niya. Tumigil ka, tumigil ka. Ang maputlang mga mata ni Ancestor Billy ay nakatutok kay Daylan, at malamig na sinabi, na gustong tumigil si Daylan.
Ang Black Demon Green Giant ay patay na ngayon, kung susundin muli ni Trevor ang mga yapak ng una, ito ang magiging paglipol ng buong hukbo. Hindi banggitin ng kahihiyan, ang malaking kawalan na ito, maging ang kanilang Whitesnake sect ay hindi makayanan. Ikaw, bitawan mo ako. Ang puting diablo na si Trevor ay sumigaw din, nagpupumiglas, at ang aplikasyon ay nagbago ng husto. Inutusan mo ba ako? Tumingin si Daylan sa figurang pinigilan niya, malamig na kumislap ang kanyang mga mata, at malamig siyang nagsalita, ngunit ang lahat sa paligid ay hindi nang ahas na pigilan ang kahit kay titing na tunog. Ako. Malapit nang bumagsak si Trevor sa ilalim ng napakalaking presyon, tinitigan si Daylan, at sinabing, hayaan mo ako, maaaring may puwang para sa pagmamaniobra, kung hindi, gusto mo bang magsimula ng isang kumpletong digmaan sa aking Whitesnake sect? Talaga. Bahagyang napangiti si Daylan sa gilid ng kanyang bibig, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang aktwal na mga aksyon upang patunayan ang kanyang pinili. Boom! Isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan, marahas na idiniin ng puting diablo na si Trevor. Ano ang sinabi mo? Hindi ko masyadong naintindihan. Nang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang sarkastiko at walang pakialam na mga salita ni Daylan, ang mga puso ng karamihan ay kumikibot ng husto. Hindi sapat na patayin ang Black Demon Green Giant, isa sa dalawang demonyo ng Whitesnake cult. Naputol din ba si Tianhong? Dapat mong malaman na hindi tulad ng Black Devil Green Giant, itong White Devil Trevor ay mas nakakamangha. Ito ay ang inapo ng vice leader ng Whitesnake sect, si Daylan, talagang nangangahas ba siyang pumatay? Kung talagang mamatay ang Trevor na ito, mula ngayon, natatakot ako na si Daylan ay magkakaroon ng away sa Whitesnake sect at hindi na mamamatay. Kahit papaano ang dating vice sect leader ng Whitesnake cult na iyon ay tiyak na gagawin ang lahat para patayin siya. Daylan, bago mo gawin ang mga bagay, dapat mong isaalang-alang ang mga kahihinatnan. Nang makita ang eksenang ito, ang matandang ninuno na si Billy ay hindi napigil ang magbago ng kanyang kulay, at sumigaw, si Trevor ay ang inapo ng dating vice sect master ng aking Whitesnake sect, pinatay mo siya. Alam ba niya kung ano ang kahihinatnan? Anong kahihinatnan? Medyo hindi nagbago ang mukha ni Daylan. Ito ay mas seryoso kaysa sa kamatayan. Ang ninuno na si Billy ay umungal na may palihim na mukha. Well, I really never knew what the consequences would be more serious than death. Dahil may pagkakataon ngayon, subukan natin. Tumawa si Daylan, humakbang pasulong, at nilapitan ang Trevor na ang mukha ay nagsimulang magpalit ng kulay ng hakbang-hakbang. Dahil dito, naging matigas at sobrang pangit din ang ekspresyon ni Ancestor Billy. Hindi niya pinangarap na nang ilabas niya ang background ni Trevor, hindi pa rin natatakot ang maliit na hayop na ito. Daylan, una kung binuo ang deputy leader ng Whitesnake sect, isang tunay na malaking tao, ang rurok ng pang-apat na antas ng realm ng totoong mundo. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Si Trevor ay natakot, mahigpit na matigas ang ulo, nakikipaglaban sa nanginginig na dagandong. Ang mga kasalanan ng Diyos ay maaaring patawarin. Ang mga kasalanan na ginawa ng sarili ay hindi mabubuhay. Iniluwa ni Daylan ang ganoong boses ng walang pakialam, ang kanyang mga mata ay malamig, hindi ako sang-ayon, hayaan siyang lumapit sa akin. Ako si Daylan naghihintay sa kanya. Ang mga salita ay nahulog, ang layunin ng espada ay naging isang espada, at bumagsak. Puff! Ang puting diablo na si Trevor ay namatay kaagad, ang kanyang katawan ay pinutol sa dalawang bahagi, at ang kanyang kaluluwa ay nawasak. Tulala lang ang mga tao, butil ng pawis ang tumutulo sa kanilang mga noo. Ang ina po ng dating vice leader ng Whitesnake sect, si White Devil Trevor, ang lokong ito, gusto ba niyang patayin siya? Shen, nililigawan mo si kamatayan. Si Ancestor Billy ay umungal ng galit na galit. Puso, nanginginig ng matindi, baliw, baliw talaga ito. Akala mo ba papakawalan kita? Nilinggan ni Daylan ang kanyang ulo, ngumiti, at ang malinaw na boses ay muling nagpatibok ng puso ng lahat. Hindi,
Mahirap sabihin kung ano ang ibig sabihin ng lokong ito, hindi ba? Ikaw. Biglang nanliit ang mga mata ni Ancestor Billy, at pawis na pawis siya. Tumakas ka ngayon. Ang ninuno na ito na si Billy ay karapat-dapat na maging isang matandang lalaki na nabuhay sa halos buong buhay niya, na may kaisipang kabayanihan. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon sa oras na ito, hindi na ako nag-aalala tungkol sa kung ano ang haharapin, at agad na naghanda upang makatakas. Naglakas loob pa si Daylan na patayin si Trevor, at ang kanyang kasalukuyang estado ay mas mapanganib. Whoosh! Sa susunod na sandali, isang kulay abo puting figure ang bomblot sa ilalim niya. Ito ay isang napakabangis na puting batik-batik na higanteng ahas. Sa pagmamaneho nito, binasag nito ang bangin sa likod niya gamit ang isang kisap mata ng buntot. Sa pagsasamantala sa kaguluhang ito, ang marangel na katawan ng higanteng ahas ay bumaril na parang kidlat at nagsimulang tumakas. Escape. Kahit payagan kang tumakas, saan ka makakatakas? Boom! Para bang ang langit ay nahuhulog, ang buong lupa ay tila nabasag ng isang di nakikitang puwersa sa isang iglap, at isang malaking depresyon na may haba at lapad na 10-10 metro ang nabasag, na sinundan ng figure ni Daylan na parang kanyen, at pinaputok. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay humihila ng isang marangel na 100 metro ang haba na linya sa kalangitan, tulad ng mahabang buntot na gas ng isang fighter jet nang masira nito ang sound barrier. Nakakadurog ng lupa ang eksenang iyon. Gusto kong umalis sa gabi, maaari mo bang pigilan ang napakabahong batang lalaki? Alam ni Ancestor Billy na ang kanyang buhay at kamatayan ay nakataya sa oras na ito, at siya ay tumawa ng masama, at ang nakakatakot na layunin ng espada ay inilabas, na nagiging isang taybak, na parang pumutol sa langit, at mayroong libu-libong ahas na umaatungal, sumisitsit at sumisitsit. Wala na ang langit. Hindi nagbago ang mukha ni Daylan, napangisi lang siya. Cut! Sa susunod na sandali, nakita niyang kinakaladkad niya ang higanteng sandatang mahiwagang palakol sa isang kamay, at ang nakakatakot na layunin ng espada ay nakadikit dito, mali-mali at perpekto. Putulin ito at tuluyang ikinulong ang ninuno na si Billy. Ah! Isang sigaw ang lumabas, agad na pumutok ang higanteng ahas sa ilalim ng ninuno ni Billy, na puno ng dugo ang hangin, at ang kalahati ng kanyang katawan ay naputol ng palakol. Hindi, huwag mo akong patayin. Alam kong mali ako. Sa oras na ito, sa wakas ay nalaman ni Ancestor Billy na siya ay mali at pinagsisihan niya ito. Si Daylan ay isang baliw lang. At siya yung tipong baliw na hindi niya kayang masaktan. Hindi na mapagmataas ang kanyang mukha, kaya paano kung ang Whitesnake Cult ang pumalit bilang Black Demon? Paano kung napatay mo ang totoong buhay na pang-apat na antas ng langit? Paano ang ninuno ng Whitesnake Cult? Ngayon kung gusto siyang patayin ni Daylan, maaari lang siyang mamatay. Alam mo kung ano ang mali. Si Daylan ay nagpakita ng walang imak na ngiti sa kanyang mukha, mali lang, sapat na. Ibigin ang kanyang 8 Palace Zoo Pagoda, ngunit nais ding isangkot ang mga tao sa paligid niya, ito ay bawal. Sa tingin mo, isang maling pangungusap ba ang magtatapos nito? Paano magkakaroon ng ganoon kadaling bagay sa mundong ito? At least, kailangan mong maging responsable sa sarili mong mga salita, di ba? Fang Kai, hindi ba't paulit-ulit mong sinabi na gusto mong bayaran ko ang halaga? Pero ngayon, ano ang tinatakbuhan mo? Kung sa tingin mo ay binubuli kita, o hahayaan kitang gumawa ng 3 pakulo. 3 pang trick. Itigil ang pakikipag-usap tungkol sa 3 galaw, 30 galaw, at 300 galaw. Kung hindi mo siya matalo, hindi mo siya matatalo. Bukod dito, ang matandang ninuno na si Billy ay tuluyan ang nawala ng lakas ng loob ngayon. Whoosh! Nag-flash ang kanyang anyo at gusto niyang makatakas muli. Boom! Isang nakakatakot na kapangyarihang aura ang nagtulak sa kanya pababa sa langit, nakaimbed sa lupa, na walang paraan. Isang galaw. Iniunat ni Daylan ang isang daliri at mahinang sinabi. Daylan, huwag kang masyadong manlinlang. Pulang dugo ang mga mata ni Ancestor Billy, at sinabi niya sa nanginginig na boses. Sobrang sobra.
Hindi mo ba naiintindihan ang katotohanan sa mga magsasaka? Halo-halo na kayong lahat dito, at hindi mo pa rin naiintindihan ang katotohanan sa pagitan ng mga magsasaka. Ang malakas ay iginagalang, at ang kamao ay matigas, upang ikaw ay mga tuwiran sa iba. Ngayon, ako ay nangangatuwiran sa iyo, ikaw ayaw mo bang makinig? Tinapakan ni Daylan si Lingyon, at napakalakas niya kaya maraming tao sa malayo ang hindi nang ahas na lumapit. Ang panunood lamang ng labanan ay maaaring madama ng mga tao ang panganib ng palpitations ng puso. Halos mabulunan si Ancestor Billy nang marinig ang mga salita, makatwiran ba? Ito ba ay pangangatwiran sa kanya? Halatang papatayin siya nito. Masyado lang itong nanlilinlang. 11-12. Ang malakas ay iginagalang, at ang kamao ay matigas, upang ikaw ay mga tuwiran sa iba. Ngayon, ako ay nangangatuwiran sa iyo. Ayaw mo bang makinig? Ang bawat salita ni Daylan, bawat salita, na parang tinek, ay tumatagos sa puso ng ninuno na si Billy, ngunit sa oras na ito, ang takot at panginginig ng kamatayan ay malalim na nakabaon sa kanyang puso. Kapag ang binhi ng takot ay nagugat at sumibol sa puso, at kung gusto mong lupigin at alisin ito, walang alinlangan na ito ay magiging kasing hirap ng pagpunta sa langit. At least para sa kanya ngayon, Old Ancestor Billy, imposible. Nakikiusap ako, bitawan mo ako, handa akong ibalik ito sa anumang kondisyon, kapalit ng aking buhay, magmakaawa ka. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang kanyang hamak na nagmamakaawa, hindi na ang pagmamataas na taglay niya noong una siyang nagpakita, tanging ang takot sa kamatayan ang nananatili. Sa di kalayuan, maraming tao ang hindi maiwasang manginig ng matindi nang makita ang tagpong ito, at may matinding takot sa kanilang mga mata. Muli silang tumingin kay Daylan, at hindi man lang sila ng ahas na tumingin ng diretsyo. Dahil ito ay isang bagay na hindi nila pinangarap na isipin na magagawa ang isang kilalang at top-level na malaking tao tulad ng Old Ancestor Billy na napakakumbaba at nagmamakaawa, ngunit ngayon, nakita na nila ito ng kanilang mga mata. Ninuno Billy, talo. Ninuno Billy, humingi ng awa. Kondisyon. Anong mga kondisyon sa tingin mo ang kailangan mo para matukso ako at mamatay ka? Ngumiti si Daylan, nang walang pag-aalinlangan, umiling siya bilang pagtanggi. Para sa gayong mga tao, huwag pansinin sila, o patayin na lang sila lahat. Ito ang naiintindihan niya pagkatapos ng mahabang panahon sa mundo ng comprehension. Hayaang bumalik ang tigre sa bundok, kahit na hindi pusa ang taong ito, ngunit hindi niya magagawa iyon. Kung hindi, ang mga hindi gaanong mahalaga ay maaaring magkaroon ng walang katapusang mga problema. Wala na ba talagang puwang para sa pagmamaniobra? Wala tayong buhay at kamatayang awayan. Desperado si Ancestor Billy. Hindi mo ba naisip na medyo katawa-tawa kung sabihin ito ngayon? Dati, iyong White Snake Sect ay akala mo malakas ka, at ilang beses mo akong pinipilit, nilalaro ang anumang gusto mo, at gusto mo akong mamatay. Ngayon, alam mong hindi kita kayang talunin, sinabi mo sa akin na walang buhay o kamatayan. Puot. Puno ng kabalintunaan ang boses ni Daylan. Napabuntong hininga din ang ilang taong nakarinig sa mga salita ni Daylan. Tama, bago nila naisip at ng White Snake Sect na si Daylan ay isang ordinaryong totoong tao lamang, kaya hindi nila ito sineryoso, at paulit-ulit na gustong magpadala ng isang tao upang linisin siya at patayin siya. Kung ito ay papalitan ng ibang tao na talagang real world first player, lang ang lakas, ngayon, natatakot ako na naging tambak na ng Loes. Walang awayan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ito ba ay talagang walang awayan sa pagitan ng buhay at kamatayan? Bawat isa sa mga taong naruroon ay isang tanga. Naiintindihan mo pa ba ang dahilan na ito? At ngayon ay bumaliktad na ang sitwasyon, malakas si Daylan, paano niya pakakawalan ang White Snake Cult na minsan ay nagnanais ng kanyang buhay, at palayain ang mga ninuno ni Billy. Imposibleng baguhin kung sino si Daylan. Kung ganoon, misunderstanding lang yan. It's really just a misunderstanding.
Malinaw na naintindihan din ito ni Ancestor Billy, mapatla ang ekspresyon niya, at mababaw na salita na lang ang natitira para humingi ng awa. Sa kasamaang palad, wala itong lakas. Nandito na ang lahat, tumira na ang alikabok, paano ako makakatipid ng anuman? Bibigyan kita ng treat. Mahinaong tiningnan ni Daylan ang ninuno na si Billy, at dahan-daang itinaas ang kanyang palad. Hindi. Nagulat ang nakakondisyon na reflex ni Ancestor Billy, namumutla ang ekspresyon, puno ng takot ang mukha, at nagmamadaling sinabi, sasabihin ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa nakagigimbal na kayamanan, na gagamitin bilang kapalit ng buhay ko, huwag kang mag-alala, ang halaga ng impormasyong ito ay ang antas ay ganap na sapat, pangako ko. Isang kayamanan. Bahagyang nanlamig ang palad ni Daylan, at bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Mabuti. Alam ng ninuno na si Billy na ito lang ang tanging pag-asa niyang mabuhay, at walang pag-aalinlangan, mabilis niyang sinabi, sa aking lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu, mayroong isang lambak ng mga Diyos, na nagbubukas ng isang beses sa 100 taon, at naglalaman ng maalamat na totoong phoenix na pinalapot pagkatapos ng kabiguan ng Nirvana. Nirvana Blood Pond, ito ay isang walang katulad na kayamanan, kahit na ito ay talagang mapapakinabangan ng Monaryong Yuan, kahit na ito ay walang kantay na kayamanan, ang Monarya Yuan. Walang katapusan. Hanggat kaya mo akong mamatay, sumusumpa ako, isasama kita sa pangkat ng aking White Snake Sect, at papasok sa Valley of the Fallen Gods para makuha ang kayamanan. Wala pang isang buwan, ang Valley of the Fallen Gods ay mabubuksan sa loob ng 100 taon. Ang ninuno na si Billy ay desperadong hinawakan ang lubid at sinabing may pananabik. Nirvana Blood Pond. Nagulat din si Daylan nang marinig niya ito, nagbago ng husto ang mukha niya. Siyempre narinig niya ang tungkol sa mga sikat at walang katulad na kayamanan ng demonyo. Sa mundong ito, sa mundo ng sariling paglilinang, mayroong isang uri ng hayop na higit sa lahat ng nabubuhay na nilalang, na tinatawag na Zinling, na katumbas ng maalamat na immortal. Ang totoong phoenix na ito ay isa sa mga tunay na espiritu, at ito rin ay isang hindi magagapi na pag-iral sa mundong ito. Ito ay sinasamba na parang diwata. Sa mundong ito, halos bihira ang pagkakaroon ng mga tunay na espiritu tulad ni Zenfeng. Hindi sila nakita sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, hindi nila nakita si Zenfeng sa loob ng libu-libong taon, ngunit ang dugo ni Zenfeng ay ipinamana pa rin sa mundong ito. Iilan sa mga mabangis na hayop na nangingibabaw sa mundo ang may dugo ng tunay na phoenix sa kanilang mga katawan. Ang mahina, ang ordinaryong Nirvana ay tatakbo kapag nakita niya ito. Ang malakas, sa ilalim ng mga immortal, ang pinakamalakas na bahagi ng mundo ay umiiral, at ito ay hindi isang kasinungalingan. At ang Nirvana Blood Pool na ito ay ang tunay na espiritu ng chi at dugo na ginawa ng makapangyarihang ibon at halimaw na may dugo ng tunay na phoenix sa katawan nito pagkatapos ng kabiguan ng Nirvana, at ito rin ay masasabing dugo ng hindi maaalis na tunay na phoenix. Iyan ang dugo ng tunay na phoenix. Hindi pa banggitin siya, natatakot ako na kahit na dumating si Qin Shi Huang, na minsang nang ibabaw sa sinaunang panloob na teritoryo ng Southern Chen, hindi siya matitinag. Hindi ka nagsinungaling sa akin, Nirvana Blood Pond talaga. Nanginginig na sabi ni Daylan. Hindi. Nakita ni Ancestor Billy ang pag-asa. Then thank you very much, pero kailangan mo pang mamatay. Path. Sa nanginginig na palad, ang dibdib ni Billy ay direktang tumagos, at pagkatapos ay isang nakakatakot na lilang apoy ang namukadkad sa kanyang katawan, na sinisira si Billy. Ang katawan ng matandang Ancestor Ye, hindi nagtagal, ang kanyang katawan ay tuluyang nilamon ng apoy. Ikaw, nagsinungaling ka sa akin. Bago siya namatay, idinilat ni Ancestor Billy ang kanyang mga mata at umungal ng hindi sinasadya. Sorry, parang hindi ako nangako na bibitawan kita. Mahinang sabi ni Daylan. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng muffled na putok, at ang espiritu ni Zeshao na hinaluan ng espiritu ng apoy ng puso ng ahas ay sinunog ang katawan ng ninuno na si Billy hanggang sa abo. Sa ngayon, tinuturuan ng White Snake ang ninuno ni Billy na mamatay.
Bukod dito, ito ay isang nakakatakot na pag-iral sa totoong mundo. Mga butil ng pawis sa noo ng karamihan, at bumuhos ang malamig na pawis, ngunit bumaantong hininga pa rin sila sa kanilang mga puso. Namatay si Trevor, at ngayon, kahit ang mga nakakatakot na karakter tulad ng mga ninuno ni Billy ay patay pa rin. Pinatay ni Dylan. Gaano siya katapang at lakas? Ang isang binhi ay malalim na nakabaon sa puso ng mga tao, at pagkatapos ay mabilis na umuugat at sumibol. Ang binhi ay tinatawag na takot. Pagkatapos ng araw na ito, Dylan, ang pangalang ito ay magugulat sa mundo. Maraming tao ang tumingin kay Dylan ng may pagtataka, at bumubulong salita sa kanilang mga puso. Ilang araw ang nakalipas, inangat ni Dylan ang Timon ng Whitesnake sect at pinatay ang 2 totoong tao. Sa kanilang mga mata, ito ay walang iba kundi kaunti lamang. Kahit na maraming tao ang sabik na subukan, gustong hamanin siya, kahit na patayin siya, gamitin siya bilang stepping stone, o pasayahin ang Whitesnake sect at Whitebone sect. Ngayon, ano ngayon? Ang 2 kapatid ng Hiklan mula sa Whitebone sect ay nagsama-sama, na isang kombinasyon na kahit ang 4 na langit ng tunay na mundo ay hindi nang ahas na hamakin. Bilang resulta, natalo lamang sila ni Dylan, at walang puwang para sa paglaban. Pagkatapos, ang makapangyarihang Whitesnake sect at ang 2 demonyo ay nagsama rin, at ang resulta ay mas masahol pa kaysa sa una, parehong nahulog, anumang pagbabanta, anumang background ng pagkakakilanlan ay wala, ganap na walang silbi. Hanggang ngayon, ang pinaka-nakakatakot na bagay ay kahit ang ninuno na si Billy ng Whitesnake sect ay namatay. Anong uri ng nakakatakot na tala ito? Napatingin ang mga tao kay Dylan ng may takot, saglit, na tahimik ang mundo. Whoosh! Ngunit sa sandaling ito, ang kawalan ay kumislap, at isang figure ang lumitaw sa harap ni Dylan, kumakain, at ang kanyang mukha ay medyo matanda. The Whist Scorpion, siya kaya? Hindi ba? Hindi pa rin ba siya sumusuko? Gulat na gulat ang mga mata ng karamihan. Bakit, gusto mo pa bang ituloy? Tumingin si Dylan sa The Whist Scorpion at sinabing may kalahating ngiti. Alam niyang parang miyembro ng Whitesnake cult ang kabilang partido, pero hindi niya alam na ganoon pala kalakas ang loob ng kabilang partido. Mayroon ka pa bang lakas ng loob na ipagpatuloy ang paglalaro laban sa kanya? No, I don't dare. Ngunit ang The Whist Scorpion ay nanginginig sa takot nang marinig niya ang mga salita, ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing may kabab ang loob, Senyor, napakalakas mo, ako, The Whist Scorpion, ay mga langgam lang sa lupa, paano ka nagpapatuloy? Ngumiti si Dylan, hindi nagsalita, at hinintay ang susunod niyang sasabihin. Senyor Dylan, naisip ko lang na nandoon pa rin ang mga buto ng mga ninuno. Kung maaari ko bang alisin ang mga buto ng mga ninuno at ilibing siya pabalik sa aking Whitesnake sect? Nagpatuloy ang Daoist Scorpion. Ha! Bahagyang nagulat si Dylan, at nang lumingon siya, nalaman niyang bagaman nasunog ang ninuno na si Billy, nandoon pa rin ang kanyang mga buto. Go! Pero pagkakita sa bangkay na ito, karamihan sa inyo Whitesnake cult ay malamang na natatakot na may lumapit sa akin. Hi! Ang hirap talagang pumatay. Bahagyang iwinagayway ni Dylan ang kanyang kamay at bumulong sa sarili. Sa sandaling ito, iniisip niya, kung hindi, baka pumunta na lang siya sa cultivation world at dalhin ang ilang tao. Ang lalaking ito ay hindi maaaring tapusin ang pagpatay sa lahat ng oras, at siya rin ay medyo nakakainis. Higit pa rito, mayroong Nirvana blood pond sa Valley of the Gods. Yung tipong baby, totoo man o hindi, kailangan mong makita. Kung totoo, ay papost niya. No, I don't dare. Thank you Senior for being broad-minded and magnanimous. Nakaramdam ng kaunting pagkainip sa boses ni Dylan, nanginginig ang The Whist Scorpion, kinuha ang mga buto ng ninuno na si Billy, at umalis. Kung patuloy siyang mananatili, sa ilalim ng pressure na iyon, maaaring magtaka siya kung nababaliw na ba siya. Lahat, maganda ang palabas ngayon. Sa susunod na sandali, ang masalimuot at kahangahangang mga mata ng lahat, ang mahina at kalmadong boses ni Dylan ay biglang tumunog. Nanginig sila sa buong paligid.
Napatingin sila sa akin, napatingin ako sa'yo, lahat sila natigilan at walang lakas ng loob na sumagot. Bakit, parang hindi ka pa nakontento sa play ngayon? Napangiti si Dylan, at ang boses ng kanyang mga salita ay nagpanginig sa mata ng lahat. No, I don't dare. Sobrang exciting ang performance ni Senior Ember ngayon kaya hindi ko pa ito nakita buong buhay ko. It's such a honor. Not bad? This play is really wonderful. Really, really wonderful. Isang grupo ng mga tao ang nagising na parang panaginip at nagmamadaling sumagot. Basta nakakapanabik, okay lang, pero... Sa pagsasalita nito, bahagyang huminto si Dylan, naramdaman lang ng mga taong iyon na ang kanilang mga puso ay naangat bigla, at nabanggit nila ito sa kanilang mga lalamunan. Muling sinabi ni Dylan, gayunpaman, dahil panabik ang palabas, nakakalat pa rin ito. Sa hinaharap, ang na ito ay magiging teritoryo ng aking Dylan. Bawasan ang pagpunta dito kung wala kang gagawin. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Sabi, humakbang si Dylan sa ere, tumalikod at umalis, sumang-ayon man ang mga taong iyon o hindi. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga taong iyon ay halos sabay-sabay na sumagot. Sundin ang mga utos ng ating mga nauna. Ang lakas ng isang digmaan ay lubhang kakilakilabot. Huwag maglakas loob na tumanggi. 11:13 Ang balitang ito ay tumago sa buong bilog ng mga Northlander cultivator, at maging ang lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu, tulad ng hanging taglagas na nagwawalis ng mga dahon. Ang pagkakaroon ng takot ay mataas sa itaas, tulad ng isang sangdemonyo, ngunit paano ngayon? Ngunit ngayon ang gayong karakter na may nakakatakot na pagkakakilanlan at lakas ay namatay sa kamay ng isang hindi kilalang binata, na talagang nakakagulat. Ang nanginginig at nakakatakot na damdamin sa puso ng mga tao ay mahirap pakalmayan. Lalo na ang 2 sects, 3 sects, level forces sa Secret Realm, tulad ng Whitebone Sect, the Heavenly Demon Sect, at ang Zing Puritan Sect, sa oras na ito ay may mas magulong alon sa loob nila. Maraming tao ang natatakot. Ang relasyon sa pagitan ng ilang mga puwersa na hindi alam kung sino. Not to mention Billy and other characters, kahit gusto nilang pumatay, napakahirap. Halos imposible. Pero ngayon ay namatay na talaga siya sa lupang iyon, sa kamay ng hindi kilalang binata. Ang lahat ng mga figure ng mas lumang henerasyon ay tahimik, medyo hindi katanggap-tanggap. Ngunit gayunpaman, patay na si Billy at nabaligtad ang mundo, at malalim din nilang naalala ang isang pangalan. Dylan. Dylan. Northland Dylan. Maaaring patayin ng taong ito si Billy, kahit papaano dapat ay nasa itaas siya ng tuktok ng pang-apat na antas na kaharian ng totoong mundo. Isa siyang karakter. Ang mas lumang henerasyon ng mga bayani ay puno ng takot tungkol sa bagong walang awa na karakter ni Dylan. Napakalinaw nila na hindi bababa sa naabot ni Billy ang threshold ng peak ng 4th level realm ng totoong mundo, at dahil sa partikularidad ng Jansayo, ang kanyang combat power ay hindi bababa sa maihahambing sa peak ng 4th level realm ng ordinaryong real-life realm. Sa makatuwid, upang mapatay si Billy ng ganitong antas at lakas, si Dylan ay dapat na nasa itaas man lang ng tuktok ng ika-4 na antas na kaharian ng totoong mundo. Ang The Whist Scorpion ay bumalik sa mystical realm ng mga higanteng espiritu magdamag kasama ang mga buto ng ninuno na si Billy. Umupo si Dylan kasama ni Mr. Moon, ang pinuno ng Zilong. 3 taon na kitang hindi nakikita. Ngayon, parang hindi na talaga kita kilala. The amazing Senior Ember na rumored outside is really you stinky boy. Napabuntong hininga si Mr. Moon at inabot at tinapik ang balikat ni Dylan. Barilin. Bagamat noon pa man ay alam na niya na napakalakas ni Dylan, hindi pa siya nagkaroon ng sense of substance sa ganitong antas ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya talaga ito. Nagagawa nitong matakot ang mga magsasaka na laging nakatutok sa langit ang mga butas ng ilong, na natatakot na maging ganoon, gaano kalakas ang batang ito ngayon. Naging diwata na nga ba ito sa paningin ng mga ordinaryong taong katulad nila? Umiling ang matanda, puno ng buntong hininga ang matandang mukha. Tsaka parang medyo proud.
Siya ay orihinal na walang direktang inapo, ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay inampon, at ngayon ay matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Dylan, sa hindi sinasadya, ang ilan ay tila itinuturing ang batang ito bilang isang apo. Ang aking apo ay maaaring maging makapangyarihan at may pangako, hindi ba siya maaaring ipagmalaki, hindi siya maaaring ipagmalaki. It's not who I am. Hindi mo ba nakita ng sarili mong mga mata, matanda? Totoo naman. As a friend is there, I have something I want to ask you for advice. I don't know if it's convenient. Nakangiting sabi ni Dylan, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata sa mahabang mukha na may pigil na ekspresyon. Senior, kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling magtanong. Alam ng nakababatang henerasyon, at walang katapusan ito. Nanginig si Joseph na iyon, at agad na sinabing desidido. Biruin mo, ngayong alam na niya ang lakas ni Dylan, how can he dare to put on airs? Gusto kong malaman, anong nangyari sa Falling God Valley. Hindi nagatubili si Dylan, binuksan niya ang pinto para makita siya, at sinabing, nahuhulog sa Valley of the Gods. Biglang nanliit ang mahabang mata na iyon, at natigilan. Bakit, nakakainis bang sabihin? Mahinang sabi ni Dylan. Hindi. Maraming pawi sa mahabang noo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, kailangan itong magsimula sa 300 taon na ang nakalipas. Sinimulan niyang sabihin ang pinagmula ng Valley of the Fallen Gods. Lumalabas na ang pinagmula ng Falling God Valley na ito ay dahil sa pagkakaroon ng 2 dakilang Heavenly Priests sa Cultivation World 300 taon na ang nakararaan. 300 taon na ang nakalilipas, may isang malakas na tao sa Nirvana Realm na yumanig sa mga sinaunang dayuhang teritoryo ng Southern Guizhou. Nang maglakbay siya sa ibang mga bansa, nakakuha siya ng isang maalamat na walang kapantay na kayamanan ng demonyo, Nirvana Blood Pond kung nagkataon. Tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay naghanda siyang bumalik ng palihim at pinuhin ito, ngunit nahuli siya ng isa pang kapangyarihang figure. Lihim na sinundan ng taong ito ang dakilang powerhouse at bumalik sa sinaunang dayuhang teritoryo ng Southern Guizhou, na nagkataong lugar ng Wolf City. Naglunsad siya ng palihim na pag-atake, na gustong pumatay ng mga tao sa isang iglap at alisin ang blood pool ng Nirvana. Ngunit ang dakilang powerhouse na ito ay hindi rin isang ordinaryong tao. Sa ilalim ng palihim na pag-atake, kahit na siya ay nasugatan, hindi siya agad natalo, ngunit nagsimulang lumaban. Sa ganitong paraan, ang dalawa ay lumaban ng 9,000 milya sa buong daan, at nagkataong nahulog sa lupang ito. Ngunit pareho na silang nawala at namamatay. Sa huli, ang huling labanan ng 2 dakilang celestial figure na ito sa Nirvana Realm ay pamunit sa espasyo sa mundo, iyon ang pinagmulan ng Valley of the Fallen God. Ang Nirvana Blood Pond ay natural na naiwan sa huling larangan ng digmaan. Kung gayon ikaw. Nang marinig ang bahagyang pagkunot ng mga kilay ni Dylan, paano naman ang cultivador na sekta sa lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu? Ang 2 relihiyon at 3 sekta sa ating lihim na kaharian ay talagang lahat ng mga puwersa ng sekta sa mundo ng paglilinang sa simula, ngunit dahil ang mga ninuno ay nakatagpo ng walang kapantay na labanan ng nagkataon, lumipat sila sa mundong ito kaagad pagkatapos noon. Ipinaliwanag. Ganito pala. Tapos, kung sasabihin mo, hindi dapat natural na nabuo ang mahiwagang kaharian ng mga higanteng espiritu. Hinawakan ni Dylan ang kanyang baba at sinabi. Matagal na natigilan ang zing iyon, na para bang hindi niya inaasahan na mahulaan ito ni Dylan. Nakita kong huminto si Chi at sinabing, oo, ang higanteng espiritong sekretong kaharian na ito ay talang hindi likas na nabuo. Ang pinuno ng ating 2 relihiyon at 3 sekta, ang Fenglei sect ay may isang lihim na kayamanan na tinatawag na galaxy map, na maaaring hatiin ang espasyo sa isang maliit na lugar. Ito ang pinagmula ng lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu. Maliit na paghahati ng espasyo. Nanliit si Dylan, natahimik sandali, at biglang nagtanong, may nirvana ba ang Fenglei sect? Mahaba ang pila at natigilan na naman. Oo. Tapos nakita kong decisive niyang sabi.
Sa katunayan, ang Wind and Thunder sect na ito ay sinasabing isang sangay ng Free Wind and Thunder sect sa Inner Territory. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Falling God Valley ay nasa malaking panganib pa rin, kahit na ang pinakamalakas sa Nirvana Realm ay maaaring mamatay, at ang iba pa nating mga sekta. Natatakot ako na wala tayong magagawa. Umiling ang Zing na iyon na may mahabang pilit ng ngiti at sinabi. Xiao Yaofeng Lezong. Hindi napigilan ni Daylan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Noon, binigyan siya ni Jingkong Zing ng kaunting kaalaman tungkol sa pinakamakapangyarihang sinaunang dakilang sekta sa Inner Territory, ang Longevity Sect Family. Ang Lezong ng Free Wind ay isa sa kanila. Bukod dito, ang kabuoang lakas ng Lay Sect ng Free Wind ay maaaring marank sa nangungunang 5 sa panloob na domain, tama ba? Medyo nakakalito ito. Bulong ni Daylan, at pagkatapos ay nagsabi, kung ang Wind and Thunder sect ay kasing lakas ng sinabi mo, ilan pang sekta sa inyo ang may lakas ng loob na bigyang pansin ang Nirvana Blood Pond na iyon? Wala kaming lakas ng loob na isipin ang tungkol sa Nirvana Blood Pond. Gayunpaman, ang dalawang nahulog na nasa hustong gulang ay dapat magkaroon ng iba pang mga kayamanan sa kanilang mga katawan, tama? Si Feng Lezong ay minsang nagbigay sa amin ng isang pangako na kung sino ang makakahanap ng kahit ano maliban sa Nirvana Blood Pond ay magiging sino. Oo. Sabi ni Zing daw. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, bukod dito, ang Valley of the Fallen God ay labis na nagtataboy ng mga pag-iral sa itaas ng tunay na mundo. Kung gusto ni Nirvana na makalusot, ito ay lubhang mapanganib, maliban kung ito ay isang Panginoon ng dakilang langit. Natatakot ako na hindi pa rin alam ni Lezong ang tungkol sa pagbagsak na ito sa lambak ng Diyos, tama ba? Sumingit si Daylan. Kung talagang alam ng Lezong ng Xiaofeng, kahit na bihira para sa mga makapangyarihang tao sa Great Heaven na maging Nirvana, hindi sila wala. Dapat lang. Umiling si Yosef at mapait na ngumiti. Sa katunayan, kung talagang alam ng Lezong ng Xiaofeng ang balita nitong Nirvana Blood Pond, ano pa ang gagawin nila sa mga langgam na ito? I'm interested in this Valley of the Fallen Gods. I wonder if you can help me with the Puritanism. Of course, in terms of remuneration, although I can agree, hindi ako tatanggi. Diretsong sabi ni Daylan. Nagulat si Zing nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi siya nagulat. Natahimik sandali, at pagkatapos ay nakita siyang nagsabi, Senyor, hindi ako maaaring maging master ng bagay na ito. Maaari lamang akong bumalik at humingi ng mga tagubilin sa aming guro. Tara na. Direktang ginawa ni Daylan ang desisyon sa ngalan niya at sinabi. Okay kung ganoon. Naunawaan din ng pinuno na ang bagay na ito ay napakahalaga, tumango, tumalikod, at nais na umalis kaagad at bumalik sa lihim na kaharian upang tanungin ang kanilang kasalukuyang pinuno ng Zengking sect. Sa sandaling ito, ang pinuno ni Zilong, na matagal nang hindi nagsasalita, ay biglang nagsalita. Matagal na natigilan sina Daylan at Nazing, at ang kanilang mga mata ay nahulog sa mukha ni Zilong. Director, gusto kong i-nominate si Mr. Ember bilang trust leader ng National Security Team. Ano sa tingin mo? Ang matandang pinunong si Zilong ay nanginginig na tumayo at sinabi. Pinaikit ni Mr. Moon ang kanyang mga mata. Matagal na natigilan si Zing. Direktang umiling si Daylan, matandang hepe, hindi ito makakarating. Ano ang hindi mo magawa? Ang iyong anak ay kamangha-manghang ngayon, hindi mo ba magagawa ang isang bagay para sa amin sa Northland? Hinampis ng matanda si Daylan sa likod, hinaipan ang kanyang balbas at tinitigan. Hey, sir, hindi ko po sinasadya. Ngumiti ng pilit si Daylan. Direktang pinutol ni Mr. Moon ang kanyang mga salita at nagpa siya para kay Daylan, sa tingin ko ay mabuti ang panukala ni Old Damon, ngunit may mga hinaing lang na umaasikaso sa iyo. Lumalabas na ang kasalukuyang patriarch ng National Security Group ay ang matuwid na pinuno ng Orthodox Church. Anong mga hinaing doon? Kung nandito si Senior Ember, paano magiging secure ang posisyon ko bilang pinuno ng National Security Team? Hindi naman siguro problema.
Mabilis na umiling si Mr. Moon na iyon at sinabi. Biruin mo, kung dati, hindi niya akalain na sa kanyang real-world second-level cultivation, bukod sa mga tao ng 2 religion and 3 sects, wala sa Northland na ito ang hindi niya kayang pigilan. Gayunpaman, ngayon, ang kanyang walang muwang na pag-iisip ay matagal na niyang iniwan, malayo. Huwag na tayong magsabi ng iba, basta sa isang malaking Buddha na tulad ni Daylan, ang posisyon sa ilalim ng kanya ay hindi mukhang nasusunog. Ito ay mainit at mainit. Wala na ba akong masasabi ngayon? Mahinang tanong ni Daylan. Sa matanda, medyo napaatras ang tenga ko, hindi ko narinig ng malinaw. Tumingin si Mr. Moon kay Daylan na may nakangiting-ngiti. No. Well. Kapag hindi ko sinabi. Mapait na ngumiti si Daylan at walang magawa. Mukha siyang galit na maliit na manugang. 11:14. Actually, Mr. Ember, hindi mo kailangang ma-pressure o ma-drag down. With your current strength, you only need to sit in the national security team. Ang pagkakaroon ng ganoong pangalan ay isang invisible deterrent, at ito ang pinakamahalagang bagay sa ating bansa ngayon. Kailangan. So, anyway, nakakapagod. Si Zilong, ang matandang pinuno ng Daemon, ay bumangon at yumuko kay Daylan, at taos-pusong sinabi. Si Daylan ay hindi isang ordinaryong tao, at hindi niya pinahintulutan ang matanda na magkaroon ng relasyon sa mga tao, kaya maaari lamang niyang gamitin ang ganitong paraan upang maunawaan ito at ilipat ito ng may damdamin. Kung tutuusin, mula noong mga nakaraang taon, pagkatapos ng kapanganakan ng higanteng espiritong lihim na kaharian, talagang naging maraming kaguluhan ang kanilang bansa. At ngayon ay may ganitong pagkakataon upang sugpuin ang kaguluhan at kaguluhang ito sa isang iglap, paano niya, si Zilong, bilang punong namamahala sa pirasong ito, hindi niya ito maiintindihan. Boss Daemon, huwag. Mabilis na iniunat ni Daylan ang kanyang kamay upang tulungang tumayo si Zilong, ngunit ngumiti ng walang magawa, at sinabing, dahil palagi mong sinasabi, kung hindi ako sumasang-ayon, ito ay masyadong hindi nararapat. Oo, bilang isang Northland people, dapat ka pa ring gumawa ng isang bagay para sa inang bayan. Sa pagsasalita nito, huminto siya ng bahagya at sinabing, gayunpaman, mayroon akong kahilingan. Anong hiling? Huminto si Zilong at sinabing, kahit ano pa iyon, hanggat magagawa ito, maaari akong tumawag at sumang-ayon. Bawiin ang National Security Team at hayaang bumangon si Flying Leopard. Sabi ni Daylan. Si Mr. Moon at Zilong ay natigilan sandali. Tumingin sa akin, titingnan kita, at pagkatapos ay naalala ko na si Daylan ay tila may taglay na titulo at pagkakakilanlan ng punong tagapagturo ng Flying Leopard. Walang problema iyon. Gayunpaman, ang mga kasamang iyon mula sa dating grupo ng Guowen ay kailangan pa ring isama sa iyong mga Flying Leopards. Si Zilong, ang matandang pinunong si Daemon ay nag-alinlangan lamang sandali, at pagkatapos ay pumayag. Bagamat walang precedent para sa ganitong uri ng bagay, at ito ay napakagulo pa rin, ngunit sa kanyang kapasidad, kung nais niyang patakbuhin ito, walang problema. Kung tutuusin, siya ang pinuno ng Naval, Land and Air Headquarters, at hindi biro ang kanyang pagkakakilanlan. Kahit na ang mga malalaking lalaki na nakaupo sa first, second, at third positions ay hindi maaaring baliwalain ang kanyang timbang. That's settled. Gayunpaman, Yasef, pumunta ka rin sa Flying Leopard namin para maging deputy instructor. Tumango si Daylan at sinabi sa Yasef. Ngayon ay tiyak na hindi siya makatakas sa bagay na ito, kaya alang-alang sa madaling buhay sa hinaharap, magsama tayo ng ilang mas malakas na lalaki. Okay lang. Bahagyang nagulat si Yasef nang marinig ang mga salita, kumaibot ang sulok ng kanyang bibig, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na tumanggi, sumasang-ayon lang siya. Paanong hindi niya malalaman na hinihila siya ni Daylan bilang isang malakas na tao? Gayunpaman, ang pagiging nasa linya na may mga makapangyarihan at nakakatakot na mga karakter gaya ni Daylan ay tila walang kabuluhan sa pagiging isang malakas na tao. Senior. Hindi, Chief Instructor, aalis muna ako.
Nakaranas din si Yusuf ng maraming makamundong kaalaman, at mabilis na binago ang kanyang bibig, sabi. Okay. Contact me directly if you have news. It doesn't matter kung gusto mo o hindi. I'll think of other ways. Tumango si Daylan. Naiintindihan ko si Chief Instructor. Tumango si Yusuf, at tumango rin kina Mr. Moon at Chief Zilong na nasa gilid, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Matanda, ano ang masasabi mo, Chief Dayman? Gusto mo bang manatili sa Chenyang County ng ilang araw, at ako ang magiging host? Sabi ni Daylan. Hindi. Umiling si Mr. Moon at sinabing, kung talagang gusto nating bawiin ang pambansang pangkat ng seguridad, kailangan nating bumalik at ayusin ito ng maayos, kung hindi, maaapektuhan nito ang interes ng ilang tao, at medyo magulo pa rin ito. Tama na. Ang matandang pinunong si Zilong ay tumango at nagsabi, at ang digmaang ito ay kumalat ng napakalayo, kahit na ang eksena ay naharang, ako ay natatakot na ang isang maliit na bilang ng mga tao ay malaman ang tungkol dito. Dapat tayong magpadala ng isang grupo ng mga tao. Ang mga tao ay espesyal na responsable para sa bagay na ito, at ang pagkalat at epekto ay mababawasan. I'm sorry, Mr. Dayman. I have a problem with this matter. Kung hindi ko naisip ito noon pa, hindi ko na inilagay ang laban sa Green Lake na ito. I'm negligent. I'm sorry. Umiling si Daylan, humihingi ng paumanhin. Ito talaga ang pagkakamali niya. Kung hindi niya ito pinag-isipan ng husto sa una, at inilagay ang lugar ng labanan sa Green Lake, ngayon, natatakot ako na hindi magkakaroon ng napakaraming sekwela. Bukod dito, tila ganap na nawasak ang Green Lake. Nakakaawa talaga ito sa kanya. Sa pag-iisip nito, kumislap ang kanyang mga mata, at bamulong, mukhang kailangang isara ang berdeng lawa na ito ng ilang araw pa. Natigilan sandali si Mr. Moon, at nag-aalinlangan na nagtanong, ano ang gusto mong gawin? Ano? Wala lang, parang sinusubukang buuin ulit itong berdeng lawa. Nakangiting sabi ni Daylan. Muling itayo. Si Mr. Moon at Mr. Zilong, ang matandang pinuno ng Dayman, ay nagulat, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, hindi ko maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Daylan. Gayunpaman, hindi na sila nagtanong pa. Pagkatapos, umalis si Mr. Moon at Mr. Zilong, ang matandang pinuno ng Dayman, nang walang tigil at bumalik sa kabisera. Sa panig ng Chenyang County, bumaba ang isang bakal na utos mula sa pamahalaang panlalawigan. Patuloy na isinasara ang Green Lake, at ang sinumang walang kaugnayang tao ay ipinagbabawal na pumasok. Tanging ang mga espesyal na tauhan mula sa ilang mga espesyal na departamento ang maaaring gumawa ng isang pagbubukod upang hayaan silang pumasok upang mapanatili ang kaayusan. Sobrang lakas talaga ni Senior Ember. Ipinadala ako ng nasa itaas para harangan ang berdeng lawa na ito, at may nakita akong mga labanan sa di kalayuan. Hindi ito tao, nakakasira ng lupa. Ang malaking berdeng lawa na ito ay direktang inatake ng wala na ito. Hanggang ngayon, ang Green Lake na ito ay magulo pa rin, hindi ka panipaniwala. Sa nakaharang na Green Lake, may nagyayabang sa mga special personnel mamaya. Sa araw na iyon, nasaksihan ko ng sarili kong mga mata ang labanan. Para akong nanunood ng sine, hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, lumapit ang isang taong may mas mataas na ranggo, sumunod kayo sa akin lahat. Ang berdeng lawa na ito ay ganap na sarado ngayon, at walang sino man ang pinahihintulutang pumasok. Tayo'y lumabas ng mabilis. Ganap na sarado. Ang amo ay totoo o peke. Kung ang lugar na ito ay hindi nakikitungo at nakikita ng mga ordinaryong tao sa labas, ano ang dapat nating gawin? Sandaling natigilan ang taong nagyayabang, nagtataka. Do you need to worry about this? Terena, masusumbat ako mamaya. Sumunod, at umalis sila mula sa magulong luntiang lawa. Pagkatapos ng Cairo, maliban sa panlabas na blockade, ay walang buhay na tao sa loob. Pagkaraan ng 10 minuto, 2 figure ang bumaba mula sa langit at dumating sa berdeng lawa na ito. Nakasuot ng itim na roba ang lalaki at may gwapong mukha.
Maganda ang hitsura ng babae, ang puting damit, kumakaway na parang diwata, ito ay sina Dylan at Willa. Asawa, anong ginagawa natin dito? Tanong ni Willa habang nakakunot ang noo na nakatingin sa gulo sa harapan niya. Do me a favor. Rebuild this green lake. Sabi ni Dylan habang nakataas ang kanyang kamay, isang malaking bato ang bumangon sa hangin at nahulog sa malalim na hukay sa lupa. Agad na ginawa ni Willa ang narinig niya ang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagkaroon ng anino ang berdeng lawa na orihinal na gulo bago ang digmaan. Maliban sa isla sa gitna ng lawa at sa hubad ng mga halaman sa daan, at lahat ng mga puno ay nawasak, ang natitirang bahagi ng lugar ay karaniwang bumalik sa hitsura nito bago ang digmaan. Sa karamihan, ang ilang mga bitek ay umaabot at mas halata. Papa. Matapos magawa ang hakbang na ito, pinalakpakan ni Dylan ang kanyang mga kamay at sinabing, malapit na itong matapos. Ang iba ay maaaring hawakan ng mga tao sa labas. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas, napakadaling ibalik dito ang magulong berdeng lawa na ito. Ngunit kung gusto mong pumunta ng isang hakbang at ganap na ibalik ang hitsura ng Cairo bago ang digmaan, imposible pa rin. Pagkatapos ng lahat, hindi iyon muling pagtatayo. Ngunit muling pagsilang. Ang kakayahang iyon, malayo pa siya sa well, husband, balik na tayo. Tumango si Willa at sinabi. Teka. Pinigilan siya ni Dylan at sinabing, may magagawa ka ulit para sa akin. Ano? Tanong ni Willa. Bumalik sa liblib na lungsod ng lobo at dalhin ang ilang tao. Ang higanteng espiritong ito ay hindi simple, ito ay talagang nakatago. Sinabi ni Dylan kay Willa tungkol sa Falling God Valley, Nirvana Blood Pond, at Fanglazang Nirvana. Agad namang nabigla ang huli. Mayroon ba talagang Nirvana Realm sa Secret Realm na ito? Tinakpe ni Willa ang kanyang mapupulang labi at nawala ang kanyang boses. Ang kahalagahan ng Nirvana Blood Pool, wala siyang tiyak na konsepto, ngunit ang Wind Thunder Sect sa lihim na kaharian na ito ay talagang mayroong Nirvana Realm na narinig niya talaga. Sa simula, ang dahilan kung bakit nagawang ibalik ni Dylan ang mga talahan na yan sa labanan ng Netherwolf City, sa huling pagsusuri, ay dahil sa pag-iral ni Jingkong, ngunit ngayon, ang senior na si Jingkong ay umalis na, ano ang dapat niyang gawin kung muli siyang makaharap sa isa pang Nirvana? Oo, nang marinig ko ang balita, medyo nagulat din ako at sumakit ang ulo, pero, hindi naman masama ang sitwasyon, di ba? Sa nakaraang labanan, may napagtanto ako, at ang kaharian ng Sword Intent ay bumagsak sa walang kamali-mali. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Dylan. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Willa matapos marinig ang mga salita, medyo huminahon. Naaalala mo ba ang underground spiritual meridian na dinala ko sa iyo? Pumunta ka muna doon para tingnan kung gising na ang Chester. Kung oo, sabihin kay Roland ang sitwasyon sa tabi ko at tingnan kung maaari siyang humiram ng kaunti sa akin. Lakas. Kung hindi ito gumana, gamitin ang lahat ng lakas sa iyong kamay para tulungan akong mahanap ang mga materyales para dito. Si Dylan ay naglabas ng isang kulay abo na puting scroll, iniabot ito kay Willa, at sinabing, gayon din, hayaan si Carlton na magdala ng ilang tao mula sa bahay. Mag-isa ako ngayon, at pakiramdam ko ay medyo nawalan ako ng lakas. Kilala ko ang asawa ko, kaya pupunta ako. Tumango si Willa, handang umalis kaagad. Ayan, teka. Muli siyang pinigilan ni Dylan. May iba pa ba? May kahinahinalang tanong ni Willa. Hindi naman. Ito? Bibisitahin ko siya sa loob ng 2 araw, iyon. Medyo hindi pabor ang bibig ni Dylan, at tuyong sinabi niya. Siya. Saglit na natigilan si Willa, at pagkatapos ay gumuhit siya ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at nang makalapit siya, hinalikan niya ang mukha ni Dylan gamit ang kanyang malambot na labi, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang maliit na kamao, at sinabing, nakikita ko ito sa aking pagbabalik. Ate, tama ba? Okay lang, ngunit asawa, kailangan mong magtrabaho ng husto. Hindi na ako naghintay sa iyong kapatid na babae, huwag kang maghintay. Pagkatapos noon, lumipad siya sa langit at nawala sa langit na parang kidlat.
Hinawakan ni Daylan ang lugar kung saan siya hinalikan sa kanyang mukha, naroon pa rin ang natitirang init, ang gilid ng kanyang mga mata ay hindi maiwasang kumurap, at ulong. Hinihintay pa ba niya ako? Talaga? Hindi alam ni Daylan ang sagot, ngunit pagkatapos ng isang tawag, mabilis na iniharap sa kanya ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni April. Junior year sa Kyoto Communication University. Pagtingin sa mensahe, natigilan si Daylan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.